Meron tayong chinek na isang 2023 Mitsubishi Montero sa isang car dealership. Based dito sa kanyang gauge, kung makikita ninyo, 28,000 pa lang ang kanyang natatakbo. Pero alam nyo ba, pagbukas ko pa lang nung pinto, kinutuban na agad ako. Kasi pagbukas ko ng pinto, ang unang bumungad sa akin itong kanyang upuan. Ito't ipapakita ko sa inyo yung kanyang itsura. Nagkaroon na rin ako dati ng isang Mitsubishi Montero na naka-leather seat, yung GLS Premium. Kaya alam ko na magandang klase yung upuan ng Montero. Hindi siya basta-basta nalulukot, lalong-lalo na kung 28,000 pa lang ang kanyang tinakbo. Tapos eto, 2023 model pa, 'di ba? Yung GLS Premium ko dati, 2018 'yon, pero hindi ganyan ang upuan. Tapos mas mataas pa ang odo nun. Para makasigurado, iniscan ko na agad yan. Tapos sabi ko, i-check ko yung kanyang odometer calculated by ECU. Doon ko makikita kung legit ba yung kanyang odometer. Habang nag scan pa yung scanner, chinek ko muna yung body. Humanap ako ng mga signs na pwede kong pagbasihan kung talaga bang legit or tampered ang odometer nito. Una kong kinapa yung kanyang brake pads. Para sa 28,000 odo, napansin ko bakit parang kalahati na agad yung buhay ng kanyang brake pads. Pero kung yan lang yung sasabihin natin sa seller, mahinang ebidensya yan. Siyempre, kailangan natin ng mas konkretong isasagot. Heto, mas malinaw na kuha ng kanyang brake pads. Kung mapapansin nyo, di ba ang nipis na para sa 28,000? Natapos na yung scanning natin at dito sa resulta, dun na ako ng lumo. Yung inaasahan kong ebidensya, naibagsak ako. Tignan nyo mga bossing. Yung odometer calculated by ECU niya, tumugma kung ano yung kanyang current odometer. Ibig sabihin kung ano yung mileage na nasa kanyang gauge, yun din yung sinasabi ng computer box nitong Montero. Shit, paano to? Ano yung ebidensya na makakapagpatunay nung kutob ko? Pero hindi ako sumuko. Sa tagal ko nang nagka-car buying assistance, naniniwala ako sa kutob ko na hindi magaganyan ang upuan ng Montero na to kung talagang 28,000 kilometers lang ang natakbo nito. Kaya kailangan ko humanap ng ebidensya na pati yung ECU nito nagalaw. Sinubukan kong maghalongkat sa glove compartment. Minsan kasi may mga seller na clumsy, nakakalimutan nilang tanggalin yung kasa record. Baka nandun natin makita yung ebidensya. Ang problema, isang PMS lang pala ang ginawa sa Montero na to. Ayan at makikita ninyo. 3,000 kilometers ang natakbo niya. Ang hindi ko pa alam, kung totoong kasa ang nagsulat dito, wala rin naman kasi ko natagpuan na resibo. Nawawalan na ako ng pag-asa, parang hindi umaayon sa akin ang pagkakataon. Ayoko rin naman mga bossing na makabili yung aking client ng isang sasakyan na hindi naman talaga legit yung kanyang odo. Dito nag-decide na ako na tanggalin yung kanyang glove box. Baka makita ko rito yung ebidensya na ginalaw nga yung kanyang computer box. Heto mga boss, kung titignan nyo, yung mismong marking ng tornilyo, wala ng alignment, di ba? Nilalagyan kasi ng marking yan ng manufacturer para malaman nila kung ginagalaw ba yung mga parts nila. Kaya sa punto na to, nagkaroon na tayo ng isang ebidensya na ginalaw yung ECU kasi nawala sa alignment yung guhit ng tornilyo. Itong susunod ang mas matindi. Tignan nyo, sa upper part, meron nakalimutan ibalik yung gumalaw ng ECU. Nakalimutan niyang ilagay yung tornilyo sa baba, meron. Pero dito sa taas, nakalimutan niya, 'di ba? Yan na yung isa sa pinakamatibay nating ebidensya na ginalaw at binuksan ang ECU nitong Mitsubishi Montero na to. Kaya agad-agad nating tinawag yung representative ng client natin, pati yung mismong seller Pangilang para Montero niyo ipakita na? itong na-discover natin. Sa 28,000 sir, would you believe na magaganto upuan niya? Kasi nagka-Montero na ako sir. Mga 3 Montero na rin siguro naging ano ko. Pero sa meron ako sir na maging Montero 70 something na. Mas maganda pa upuan ako kaysa dito. Yun lang naman sir. Tsaka sir, nakakapagtaka sir, bakit nawala ng tornilyo yung computer box? Nabuksan sir. Hindi ganun ka-clumsy ang manufacturer para mawala ng isang... nakita mo ba sir na walang tornilyo? Hindi. Pasilip ko sa'yo sir, gusto mo ba? Ituturo ko ng kamay ko sir, pero ikaw na sumilip. Eto sir, silipin mo maigi. Ayan, may flashlight. Ayo, wala. Ito may tornilyo sa ilalim, di ba? Yung maliit. Pero yung sa kanya nawala. Wala. Tapos meron pa ako nakitang isang ebidensya na nagpapatunay na tampered nga ang odometer nitong Mitsubishi Montero na to. Kanina pa pala niya ako kinakawayan pero hindi ko siya napapansin. Masyado kasi ako nakafocus dito sa aking scanner. Meron kasi tayo rito na sticker from Motec. Last service niya is May 7, 2024. Ang mileage niya is 31,048. Next service supposedly is November 7, 2024 at 41,000.
Pero regardless kung ano yung nakalagay na next service, yung current service niya kasi sir, May 7, 2024, nakalagay is 31,000 na siya. Pero based dito sa ating odometer, this is only 28,679. So dun pa lang sir sa service dito sa Motec, and then dito sa gauge, medyo may discrepancy tayo. Pero masyadong mababa pa rin ang 41,000 para magkaganto ang upuan nitong Montero na to. Kaya ang ginawa ko mga bossing, dahil si Montero gumagaya na kay Ford. Marami na rin siyang module, marami na siyang high-tech feature. And mostly, karamihan sa mga modules niya, nagre-record na ng odometer. Kaya ang ginawa ko, nag-live data stream ako sa lahat ng module na i-scanin ko. Kung nakikita nyo kung gaano karami yung green dyan sa ating scanner, lahat yan, iisa-isahin kong i-read data stream yan. Maghahanap tayo ng history ng odometer dyan. Or kahit na ano na pwede natin maging basihan kung ano talaga ang totoong odometer nitong Montero na to. Ganito talaga ako kabosisi mag-check mga boss. Talagang tinutumbasan ko lang kung magkano yung ibinabayad nyo sa akin. Yes, nakakatanggap po kami ng mga offers galing sa seller. Malaki, barya lang po ang binabayad nyo sa amin. Pero yung loyalty ko nasa inyo. Tuloy-tuloy lang ang paghahanap hanggang sa may makitang ebidensya. Actually, sa sobrang tiyaga nating maghanap, eto at meron na tayong madi-discover. Wait lang natin. Tignan nyo, meron na tayong nakita. 60,691. Sa ganyang odometer mga bossing, yes, posible nga na magkagano na yung upuan nitong Montero. Agree sa akin dyan lahat ng Montero users. Kaya ito na ngayon yung ipapakita natin kay seller at dun sa representative ng ating buyer. Sir, eto po. Bossing, makikisuyo na rin po since kayo po yung seller. Para makita nyo rin. Sir, kasi kailangan ko kasing hanapin sir yung most recent or pinaka marami kasing module si Montero eh. So, meron at meron dyan na magre-record ng odometer niya. Which is yun po yung hinahanap ko. And meron tayong nakita na isa, UMS event, Odo, 60,691. First, meron din po siyang third. Second, 60,691. So, nag-agree po silang dalawa. And the third reading, sir, 60,691 po. So yung dealer namin kinuhanan niya. Sinong dealer, sir? Di ba may bidder. Sa bidder namin kinuha yan. Si bidder. Most probably, sir. Hindi ko rin pwedeng sabihin na siya. Hindi ko rin pwedeng sabihin na si... Wala ako sa posisyon para sabihin kung sino, sir. Basta kung ano lang po yung nakikita ng scanner, sir. Which is, itong bagay na to, sir, supported. Yung nakita natin doon na may sticker po kasi doon.